Sa previous episode, ang bida nating si Ara ay nag-aaral sa isang paaralan na puno ng mga bully, kung saan may kakaibang trip ang mga tao dito at laganap din sa school ang pagre-recruit para isali sa mga gang. Hayag sa school na ito ang away sa bawat malalakas na miyembro ng gang, para ipakita kung sino ang malakas kaso ang bida nating si Ara ay nagkaroon ng di malilimutang sandali, na kung saan nakatagpo niya ang isang genie dahil lamang sa isang lumang baril na ginamit niya para barilin ang mga lalaking naghahabol sa kanya. Dahil sa pangyayaring ito nagkaroon siya ng overpowered na kakayahan sa tulong na rin ng genie na may pangalang Senya, at nagawa pa niyang masaktan ang leader ng isang gang na may pangalang Marito. At sa pagpapatuloy ng ating recap, si Ara ay nagpasya ng sumali at sinubukan ni Mana na ipaalala kay Ara na dapat silang maging magkakapatid sa Hankai, ngunit iginiit ni Marito na siya ay sumali na sa Shiguma. Kung gusto ni Mana na sumali si Ara sa kanilang grupo, kailangan niyang puwersahin itong dalhin at sa ibang lugar ay natatakot ang mga lalaki na nakaputi dahil hindi sapat ang kanilang pera para maabot ang kanilang kota, at may isang pangyayari kung saan isang lalaki ang natanggalan ng ngipin dahil sa nabigo itong mabigay ang sapat na kota. Ipinaliwanag ng tinatawag nilang emperador na sinusubukan ni Marito na harapin ang pinuno ng Manadokai, at nagpasya siyang gumawa ng paraan para pag-ayusin ito at sa tingin niya ay magandang ideya ito, at doon ay nagtataka ang kanyang mga tauhan kung sino ang kinakausap ng baliw na tao na ito. Nalaman natin na ang Manadokai at Iki Union ay minsang nakipaglaban sa pinakamapanganib at pinakasikat na laban para sa nangungunang pwesto sa Ichichuhai. Pagkatapos ang ika-43 leader ng Manadokai na si Daman, ay talagang nagwagi laban sa boss ng Iki Union sa isang suntok lamang. Nang tila tapos na ang kapalaran ng Iki Union ay lumitaw naman si Marito at siya ang kinatawan bilang leader. Ang Iki Union ay pinalitan ng pangalan bilang Shiguma Squad at agad nitong naibalik ang dating kaluwalhatian. Ang paliwanag na ito ay ibinigay ni Tatsu at siya ay masigasig tungkol sa mga plano ng Shiguma na makuha ang pangunahing pwesto. Sumasang-ayon dito si Senya kaso si Ara ay walang interes, na parang sumali lang siya na walang dahilan at mas gugustuhin niyang hindi sayangin ang kanyang kabataan sa pakikipaglaban. Dumating si Marito para dalhin siya sa ibang lugar subalit nang nagtaka si Ara kung saan sila pupunta, tinignan lang siya ng may pangit na pagmumukha mula kay Jab Bashira. Nakatanggap si Marito ng tawag na handa na ang lahat at sinabihan ni Jab si Ara na huwag hayaang lumaki ang ulo niya sa sitwasyon. Ibinunyag ni Marito na pupunta sila sa welcome party ni Ara at magdiriwang sila ng marangyang kasiyahan. Iniisip ni Ara kung anong uri ng kasiyahan ito, ngunit inamin niya na siya ang tipo ng lalaki na gusto lamang ang puso ng isang babae. Bigla nilang nakita ang ilang lalaki na nakaputi na nagnanakaw sa isang kawawang bata, dahil sa kailangan nilang maabot ang kanilang kota. Sinipal ni Marito ito at nakilala ni Ara ang mga ito bilang mga nagnakaw sa kanya. Sila ang NG Boys at ang leader ng kanilang grupo ay si Shindo, isang lalaking pinalayas mula sa Manadokai. Inilabas ng NG Boys ang kanilang mga armas at napagtanto ni Ara kung gaano kaseryoso ito, dahil sa maaaring makapatay ang mga patalim na iyon at natatakot din ang mga lalaki na walang ibang pagpipilian, dahil sa papatayin din sila ng kanilang emperador kung hindi nila susundin ang utos niya. Agad na tinapos ni Marito ang mga hangal na ito at inutusan silang magpadala ng mensahe kay Shindo na huwag masyadong magpakalunod, namangha si Senya sa kakayahan ni Marito at binanggit ni Jab na hindi pa iyon ang tunay na lakas ni Marito. Sa ibang lugar, tinawagan ni Maharo ang kanyang kapatid at inimbitahan siya sa ilang lugar subalit na pagtanto niyang nag-iiwan lang ito ng mensahe, sinubukan ni Mana na kausapin siya tungkol kay Ara ngunit hindi niya pinapansin ang kanyang pag-iral. Hinawakan siya ni Mana at sinabi na hindi niya bibitawan hanggang hindi ito nakikipag-usap sa kanya. Naging seryoso si Maharo at sinabi niya na tanggalin ang maruming kamay sa kanya kaso hindi niya ito naririnig. Pinatunayan ni Maharo na narinig siya sa pamamagitan ng malakas na sigaw, tumakbo palayo habang tinatawag siyang pangit na blackhead at sa welcome party ni Ara, sinabi ni Marito sa lahat na malakas sumuntok si Ara, kaso nagtataka lang si Ara kung nasaan ang mga babae. Pagkatapos ay inanunsyo ni Marito ang simula ng kanilang tradisyonal na laro sa welcome party na tinatawag na, tignan mo iyon, ang mananalo ay makakatanggap ng isang taong supply ng Hot Pockets. Hinati ni Marito ang lahat sa mga grupo at nagsimula ang nakakabaliw na laro. Nagulat si Ara sa larong ito na parang Jack and Poy pero may marahas na twist. Binanggit ni Senya na ang expectation na sinasabi niya ay talagang isang katangahan.
Inutos ni Marito na lahat ng sumali ay umupo na at nagtataka siya kung nakuha na ni Ara ang mga patakaran. Simple lang ito, hanggat hindi sila natatalo sa Jack and Poy, magpapatuloy ang laro at patuloy lang silang magpapasuntok sa mukha. Sa huli ay iilang lalaki na lang ang natitira at nagtataka si Marito kung handa na si Ara na sumubok. Mas gusto ni Ara na manood na lang ngunit gusto ni Marito na ipakita niya ang kanyang malakas na suntok. Handa na si Ara at hindi makapaghintay si Marito na makaharap siya sa huling round. Sinabi ni Ara kay Senya na magsanib sila kaso tumanggi si Senya. Gusto niyang tumulong ngunit sa palagay niya hindi magiging masaya si Ara kung manalo siya dahil lang sa kanya. Natuwa si Jab Bashira na sa wakas ay makakakuha siya ng pagkakataon na talunin si Ara. Subalit may isang lalaki na nagngangalang Oda ang gustong mauna at nagbulungan ang lahat tungkol sa lalaking ito dahil siya ang leader ng Special Attack Unit. At malas talaga si Ara na makaharap siya. Nagtataka si Ara kung ito na ba ang katapusan ng kanyang buhay, at nagsisimula siyang magsisi sa pagsali sa Shiguma at sa wakas ay pumayag si Senya na tumulong, kaso nagtataka si Oda kung sino ang kausap ni Ara. Dumating si Tato para maging referee at napagtanto ni Ara na kung hindi siya manalo sa Jack and Poy, marahil papatayin siya ni Oda sa kanyang suntok at nagsimula ang laban nila subalit ang unang laban ay tabla. Natalo si Ara sa pangalawa, kaya sinabi niya kay Senya na umaasa siya sa kanya at takot na takot si Ara habang inihahanda ni Oda ang kanyang atake, ngunit pinatama ni Senya ang suntok ni Oda at ito'y diretso sa mukha ni Ara. Nasaktan ang kamay ni Oda, kaya binawi niya agad at nagtataka ang lahat kung gaano katibay ang bungo ni Ara. Ito ang unang pagkakataon na may ibang tao bukod kay Marito ang nakatanggap ng suntok mula kay Oda. Napakalakas ng suntok ni Oda na kayang wasakin ang semento, kaya lahat ay namangha kung paano nakayanan ng bungo ni Ara ang suntok at idineklarang panalo si Ara, at ipinagdiwang ito ni Senya ng may bonggang estilo. Sinabi ni Oda kay Tatsu na pupunta siya sa banyo at makikita na sira ang kanyang kamao, si Jab Bashira ang susunod, at matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Iniisip ni Ara na hindi nakakayanin ng kanyang bungo, ngunit malapit nang magsimula ang laban at nagsimula si Tatsu sa laban at nanalo si Ara. Hindi naman talaga gusto ni Ara na manalo, kaya nagpasya siyang hinaan ang kanyang suntok. Iniisip ni Jab Bashira na hindi talaga kalakasan si Ara, ngunit nagulat siya sa kakaibang itsura ng mukha nito at lumalabas na tumitingin lang si Ara sa mga babae at nakapagbigay ng pinakamahinang suntok. Nagulat si Tatsu at binanggit na ginamit ni Ara ang isang alamat na teknik, isa sa 7 nakamamatay na suntok na ipinasa ng isang sinaunang Chino na mandirigma. Kapag pinakawala ng mandirigma ang lahat ng enerhiya sa kanilang katawan, ginagamit nila ang centrifugal force para tumama ng madiin gamit ang momentum na parang isang hampas mula sa mabigat na latigo. Sa kakaibang pagkakataon, idineklara ni Tatsu na si Ara ang panalo at agad na dumating si Marito para harapin siya at excited si Senya dito. Kaya sinabihan siya ni Ara na tumahimik at humingi ng paumanhin kay Marito nang akalain nitong siya ang kausap. Lalo itong nagpapasigla kay Marito na lumaban at napagtanto ni Ara na maaaring matapos na ang kanyang buhay. Iniisip ni Ara na hindi na makakaligtas ang kanyang bungo, ngunit sinabi ni Senya sa kanyang kaibigan na huwag sumuko. Ipinaliwanag ni Marito kung bakit siya nagkagusto kay Ara, at ito ay dahil naramdaman niya ang kanyang Honkai noong sinuntok siya nito. Sinimulan na ni Tatsu ang laban at handa na si Marito na magpakita ng bato, papel o gunting. Ngunit biglang sumakit ang tiyan ni Ara at pinayagan siyang umalis para asikasuhin ito at sa kasamaang palad, pagdating niya sa banyo, nakita niya si Oda na walang malay. Galit na galit si Marito at hinihingi na lumantad ang taong gumawa nito, isang manggas ng Manadokai ang natagpuan malapit kay Oda, kaya gusto ng iba na bumawi dito. Gayunpaman ay alam ni Marito na hindi ito estilo ni Dawan, sigurado si Jab Bashira na isang miyembro ng Manadokai ang may gawa, ngunit binanggit ni Marito na hindi kayang gawin ng isang walang pangalan mula sa kanilang grupo ang ganitong pinsala kay Oda. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Tatsu ang kasaysayan sa pagitan ni Oda at Marito noong una silang magkita sa middle school, tinawag nila ang kanilang sarili na God Kings at palaging magkasama sa pakikipaglaban. Sila ay magkaibigan sa digmaan at ang tanging tao sa buong Honkai City na kayang talunin si Oda ay si Dawan. Naiintindihan ni Marito na higit sa kanino ay hindi gagawa ng maruming gawain si Dawan tulad ng nangyari kay Oda.
Ngayon ay kailangang magpasya si Marito kung maghihiganti ba siya para sa kanyang kasama o magtitiwala na hindi gagawa ng ganitong bagay ang kanyang matinding karibal. Humanga si Senya sa kanilang malapit na pagkakaibigan, ngunit ayaw na ni Ara na marinig pa ito. Pagkatapos ay nakita ni Ara si Maharu sa restaurant ng kanyang ina at ginagawa ng kanyang ina ang lahat para makinig ng hindi napapansin. Pinasalamatan ni Maharu si Ara sa pagsali sa Shiguma para sa kanya, at ipinaliwanag ni Ara na nasaktan ng husto ang kanyang ulo dahil dito. Iniisip niyang umalis sa gang, ngunit sinampal siya ng babaeng ito ng malakas sa mukha at binanggit ni Maharu na hindi pa nagsisimula ang tunay na labanan, at sigurado siyang hihilingin ng kanyang kapatid sa kanya na pumalit sa kanya sa Shiguma. Gusto ni Maharu na talunin niya ang kanyang kapatid at sinabihan siya na gawin ito para sa kanya. Ginamit ng mapang-akit na babaeng ito ang kanyang heart move na tumama muli sa kaluluwa ng ating bida, ngunit hindi ito gaanong espesyal para kay Senya. Habang umaalis si Maharu, sumigaw si Ara ng may determinasyon na gagawin niya ito, at nagtataka lang ang kanyang ina kung gaano kalala na ang naramdaman ng kanyang anak sa babae. Iniisip ni Maharu na kapag mawala na si Marito mula sa Shiguma, lahat ng atensyon niya ay mapupunta sa kanya at gabi-gabing nagsasanay ng shadow boxing si Ara at iniisip kung paano niya mapapataas ang kanyang merge rate kasama si Senya. Nagulat si Senya sa ganitong usapan, ngunit ipinaliwanag ni Ara na kailangan niyang maging tagapagmana ni Marito para dito, subalit hindi makapaniwalang mas masaya si Senya dahil nagiging mahusay na tao na si Ara. Pinatugtog ni Senya ang flauta. Kaso nagtataka si Ara kung talagang makakatulong ito sa kanilang pag-merge. Ipinaliwanag ni Senya na nag-harmonize sila at napansin niyang nagiging mas malinaw ang kakaibang simbolo sa likod ni Ara. Nagtataka si Ara kung ano ang motibasyon ni Senya sa pag-merge, ngunit sinabi lang niya na ito'y sa pamamagitan ng likas na instinct at sa ibang lugar, nakasalubong ni Jab ang ilang lalaki mula sa Manadokai at pinaalalahanan siya ni Tato na magkakagulo kung babanatan nila ang mga ito. Pinakinggan ni Jab Bashira ang kanyang kaibigan kahit na halatang galit na galit siya, ngunit tinawag siyang duwag ng mga lalaki mula sa Manadokai. Hinamon ni Jab Bashira ang mga ito tungkol sa pang-ambush kay Oda at sinimulang bugbugin sila ng magpanggap na walang alam, na kayanan ni Tato na dalhin siya palayo, ngunit ipinangako ni Jab Bashira na maghihiganti siya para kay Oda. Malas ng mga lalaki mula sa Manadokai dahil pagkaalis ni Jab Bashira. Dumating ang mga lalaki mula sa NGY para tapusin sila at mukhang masaya ang leader nila sa kanyang sarili habang may binabalak na masama. Kinabukasan ay gumawa ng palaro sa kanilang gym, pinapares ang mga estudyante para mag-stretch at nakapares ni Ara si Mana, kaya naman nabiyak ang likod niya at pinapaalala ni Mana na lagi silang magkapares noong elementarya. May naalala si Ara mula sa kanilang masayang kabataan, ngunit may iba pang bumabagabag sa kanya at sinabi niya kay Mana na hindi niya matatandaan. Ginawa ni Ara ang lahat para biyakin ang likod ni Mana at nagtataka si Mana kung ano ang sinabi sa kanya ni Maharu. Ipinaliwanag ni Ara na sinabi sa kanya ni Maharu na kailangan niyang maging tagapagmana ni Marito, ngunit bumagsak siya sa ilalim ng bigat ng mas malaking kaibigan at biglaang nalaman ni Mana na dalawa sa kanilang mga kasamahan mula sa Manadokai ang tinanggal ng Shiguma. Dumating si Mana para makita na ang kanyang mga kasamahan sa Manadokai ay nakatali sa mga puno. Galit na galit si Greenhead dahil sigurado siyang ang Shiguma lang ang may gawa nito at hindi niya ito palampasin. Nakahanap ang tatlong miyembro ng Manadokai ng ilang lalaki mula sa Shiguma at agad na nagumpisa ang labanan, habang ang tunay na salarin ay nanunood mula sa malayo at pagkatapos, dumating si Marito at ang iba pang Shiguma para makita na binugbog ng Manado ang kanilang mga kasama. Nakita ni Marito ang larawan niya kasama si Oda na nagsasabing sila na ang isusunod at sa base ng Manadokai, ipinaliwanag ni Mana kay Dawan na ang dalawang miyembro nila na nakatali sa mga puno ay dinala sa ospital dahil nabali ang kanilang mga tadyang. Biglang narinig nila na binubugbog ang mga gwardya at dumating si Marito, ipinaliwanag ni Marito na may utang siyang kailangang bayaran at hinamon si Dawan na lumabas at malinaw na narinig siya ni Dawan, kaya lumabas siya para harapin si Marito. Subalit dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.